Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, Guro. Manatiling nakatayo para sa ating panalangin. Mahal na Diyos, salamat po sa araw na ito, sa aming pamilya at kaibigan. Tulungan po ninyo kami maging mabuti at magpagpatawad sa iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngunit bago kayo umupo, gusto kong ayusin nyo muna mga upuan at mga gamit sa inyo. Ngayon mga bata ay may ituturo akong kanta sa inyo. Pakinggan nyo muna ako kasi mamaya kayo naman ang gagawa. Pakinggan nyo muna ako kasi mamaya kayo naman ang kakanta. Sa mga lalaki, nasa mga lalaki, tapos kayo mga lalaki, tatayo kayo at sasabihin, nandito po kami, nandito po kami. At pagkatapos niyan, pagtayo nyo ay sasabihin nyo, malakas sa pogi, malakas sa pogi, nandito po kami. Naintindihan ba mga bata? Opo, Guro. Sige nga. Nasa na mga lalaki, nasa na mga lalaki. Babae, nasa na mga babae. Tapos yung mga babae, tatayo kayo at sasabihin, nandito po kami. Tapos, pagkatapos niyan, tatayo kayo at sasabihin, maganda at sexy, nandito po kami. Nandito po kami. Kayo naman ang gagawa. Nasa na mga babae, nasa na mga babae. Nandito po kami. Maganda at sexy, nandito po kami. Nandito po kami. Salamat mga bata, maaari na kayo umupo. Ngayon, sino ang lumiban sa klase? Wala, Guro. Magaling. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating alituntunin. Lagi lamang isipin ang salitang likha kung saan ang L ay laging maging handa at ay igalang ang guro at kamag-aral. Kapag ako ay nagsasalita sa harapan, kayong mga mag-aaral ay makinig at huwag maging malikot at aktibong makilahok sa klase at ang pahuli ay makinig sa guro. Kapag ako ay nagsasalita sa harapan, gusto kong makinig kayo. Ngayon naman, ano mo ulit ang pinag-aralan natin kahapon mga bata? May nakakaalala ba? Yes, Iris. Ano ito? Guro, mga elemento ng kwento po. Tama. Ang ating pinag-aralan noong parang araw ay tungkol sa elemento ng kwento. Jerisa, maaari bang tumayo? May nabasa ka na ba o narinig na kwento? Meron po, Guro. Magaling. Kung gano'n, sino-sino ang mga tauhan sa kwento na iyong binasa? Sina Lisa, Ana, at Ben. Magaling. Sina Lisa, Ana at Ben. At alam mo, at ang tawag sa mga karakter na after that, sige na rin. Ano ang tawag sa kanila, Jelisa? Mga tauhan po, Guro. Magaling mga tauhan dahil sila ang gumaganap na kwento. Oo, sila ang mga gumaganap sa kwento. Ikaw naman, Amelia, ano ang iyong napanood o narinig na kwento? Ang paggawa ng natsing, Guro. Ang pag-ungat ang matsing. Saan nangyari ang kwento na iyong napanood? Sa kagubatan po. Kagubatan. Ang tagpuan sa kwentong nabasa ni Amelia ay sa Kagubatan. kagubatan. Ikaw naman, Janet. Ano ang kwento na iyong napakinggan o nabasa? Nagbabasa ka ba? Opo, Guro. Kung ganun, maaari mo bang ibigay ang banghay ng kwentong iyong napanood? Guro, ang bangkay ng nabasa kong kwento ay noong naging sibuyas si Sibuyat
kaibigan dahil pinarusahan siya ng Diyosa ng mata. Tama. Ang banghay sa kwentong napanood ni Janet ay nung naging sibuyas si Sibuyan. Ikaw naman, Iris. Sa kwentong iyong napanood, ano ang tema o ano ang mensahe na iyong napulot sa iyong napanood na kwento? Teacher, tungkol po yung nabasa kong kwento ay si Pagong at si Matsig. At ang tema o napulot kong aral doon, siguro ay dapat huwag tayong magpadalos-dalos sa desisyon at maging palakaibigan po. Tama. Maganda bang maging mapalakaibigan tayo mga bata? Oo! Bakit kaya? Bakit kaya? Janet, bakit kaya? Teacher, para kung meron akong kaibigan, meron akong paghihingian ng baon. Paghihingan ng baon? Ikaw naman, Amelia. Bakit kaya mahalaga ang Para may kasama lagi, guro. tama para may kasama lagi? Lubos akong nagagalak mga bata dahil naintindihan nyo ang ating napag-usapan noong nakaraang araw. Ngayon naman mga bata, gusto nyo bang maghanap? Gusto nyo bang maglaro? Opo, guro. Ngayon mga bata, may mga ginagawa kong mga salita sa ating silid-aralan at ang gusto ko ay hanapin ninyo ang mga ito. Pag nahanap nyo ng mga ito ay maaaring pupunta sa pisara at idikit dito sa pisara. Naintindihan ba mga bata? Opo. Pangunahan ito mga bata kasi mamaya may ibibigay akong premyo. Maaari na kayong tumayo mga bata. Tayo lang muna mga bata at maghintay sa aking hudyat. Naintindihan ba? Opo. Pag sinabi kong hanap, ay hahanapin niyo ang mga salita at ididikit sa pisara. Hanap mga bata! Idikitin niyo ito sa pisara. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Opo, guro. Ngayon naman, atin bigyang pansin ang mga salitang inyong nahanap. Atin niyang basahin ito mga bata. Barin panibula. Liham. Katawan liham. Pamumuhatan. Baling pangwakas laga. Base sa mga salita na nasa harapan, ano kaya sa tingin niyo ang ating magiging paksa ngayong araw? Yes, Jerisa? Tungkol sa liham. Tama! Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa liham. Ngunit, bago tayo magsimula, Amelia, may nakita ka na ba o may nabasa ka na bang liham? Wala po, guro. Wala. Sino sa inyo ang may nabasa ng liham? Wala. Kung gayon, dahil wala kayong nabasa ng liham o nakitang liham, may inihanda ako dito isang liham. Ito isang liham pangka-ibigan. Maaari nyo bang basahin ng mga bata? Mahal mo, Jessie. Nais kong makaroon ang aking taus-pusong pasasalamat Sa iyong suportan, noong ako'y sumali sa pageant. Ang iyong suporta ay labis na nakatulong sa akin at pinapahalagan ko ito. Sa mga panahong iyon, ang
ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat sa iyong suporta noong ako'y sumali sa pageant. Ang iyong suporta ay labis na nakatulong sa akin at pinapahalagan ko ito. Sa mga panahong iyon, ang iyong presensya at suporta ay nagpapatatag sa akin. Muli, maraming salamat sa iyong kabutihan. Naway ang patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. Lubos na gumagalang Pilin. Salamat mga bata. Ngunit bago tayo magsimula, atin munang basahin ang mga layunin. Ang unang layunin natin ay matukoy ang iba't ibang bahagi ng liham. Pangalawa, nasasabi ang kahalagahan ng liham, ng pagsusulat ng liham sa harap ng klase at nakasusulat ng liham gamit ang mga bahagi nito. Ngayon mga bata, dahil sa liham na ito, alam niyo ba may mga bahagi ang mga liham? Hindi po. Ngayon, ating bigyan pansin kung ano ang mga bahagi ng liham. Ang panuhatan na ito ay naglalaman ng pangalan ng taong sumulat, ng kanyang pinagmulan o tirahan at petsa. Sa liham na ito mga bata, nasaan kaya ang pamuhatan? Ang sabi ng pamuhatan ay dito nakalahad ang petsa, pangalan ng sumulat sa liham. Maaari mo bang ituro? Yes, Celia. Maaari bang tukuyin? Gamit ang salitang pamuhatan, idikit ito kung nasaan ang pamuhatan. Tama, dito ang pamuhatan kasi dito ay naglahad sa ng petsa at pangalan ng taong sumulat. Ngayon naman, tayo ay dumako sa bating panimula. Ang bating panimula, ito ang simulang pagbati ng sumulat sa kanyang sinulatan. Base ulit dito sa liham na ito, nasaan kaya ang bating panimula? May nakakalam ba mga bata? Yes, Jeriza. Salamat, Jeriza. Mga bata, ito ang bating panimula sa liham. At sa pangatlong bahagi ng liham, ito ang katawan ng liham na kung saan dito nakasulat ang pangunahing mensahe o nilalaman ng liham. Dito ulit mga bata sa liham na ito, nasaan kaya ang katawan ng liham? Maaari nyo bang tukuyin? Janet, maaari mo bang tukuyin kung nasaan ang katawan ng liham sa liham na aking ginawa sa pisara? Maaari bang pumunta sa pisara at kunin ang katawan ng liham at idikit kung nasaan ito? Tama, ito ang katawan ng liham kung saan dito sa katawan ng liham dito nakasulat ang pangunahing mensahe na nilalaman ng liham. Tayo naman ay lumako sa bating pangwakas. Dito sa bating pangwakas, dito nakasulat ang magalang na pamamaalam ng sumulat sa kanyang sinulatan. Saan kaya ang bating pangwakas mga bata dito sa liham na aking ginawa? Yes, Amelia. Maaari bang idikit ito sa pisara? Magaling! Ito ang bating pangwakas sa liham na aking isinulat. At ang panghuli naman ay ang lagda. Dito sa lagda, dito nakasaad ang pangalan ng nagsulat ng liham. Mga bata, nasaan kaya ang lagda sa? Yes, Celia. Maaari mo bang idikit ang lagda kung saan ito? Dito sa bahagi ng liham. Tama mga bata, ito ang lagda kung saan ito nakasaad ang pangalan ng nagpadala ng liham. Naintindihan niyo na ba mga bata ang mga uri ng, mga bahagi ng liham? Oo, guro. Ngayon naman mga bata ay papangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. Ang unang pangkat ay
Sa unang grupo, ang inyong gagawin ay gagawa kayo ng liham pasasalamat para sa inyong kaibigan. At sa ikalawang grupo ay gagawa rin kayo ng liham na pangangusap. Gamit ang liham na ito ay yung magiging gabay sa inyong gagawin na liham. Naintindihan ba mga bata? Oo, guro. Ngunit bago yan, may mga pamantayan tayo. Na kung saan, ngunit bago yan ay may mga pamantayan tayong sundin. Magiging ngayon mga bata ay may pamantayan tayo inyong magiging gabay sa liham na inyong gagawin. Sa katumpakan, kung naipakita sa liham ang lahat ng bahagi na may wastong impormasyon, ay bibigyan ko kayo ng 10 puntos. At kung katamtaman naman, ay bibigyan ko kayo ng 7 puntos at dito naman sa gramatika ay kung wasto ang paggagamit ng mga salita at gramatika sa pahayag, ay bibigyan ko kayo ng 10 puntos. At dito naman ay 7 puntos at dito sa pangatlo ay 3 puntos. Mga bata, maaari na kayo pumunta sa inyong mga grupo at hintayin ang ating bibigay para sa ibigyan ko kayo ng 10 minuto upang matapos ang iyong mga gawain. Teacher. Yeah. Pwede ko. Teacher, I want to go to marker and clean. Hintayin natin ang unang grupo na matapos sa kanilang meron na muna kayo ulit 6 na minuto para gawin ang iyong actividad. Tapos ako, Mari na bumalik sa inyong mga upuan. Teacher, may I go out? Yes. Ngayon naman ay iyong presenta dito sa harapan upang ating basahin ang liham na inyong mga sinulat. Sa unang grupo, maaari niyo bang pumunta dito sa harapan at basahin ang liham na inyong ginawa. so para sa amin, pasasalamat. So, ang pamuhatan ay di ang paglili. Pulong 6, wala na 6, November 11, 5. Mahal ko, Janet, nais kong magpasalamat sa ibinigay mong maleta ng tsokolate. Lubos akong nabusog at nasiyahan hanggang sa uulitin. Ang iyong kaibigan, J.A.
Maraming salamat sa mga kagustuhan. Ngayon naman, mga bukto, maaari mo bang i-presenta ang iyong aktibidad na ginawa sa harapan? Maaari mo bang basahin ang liham na inyong isinulat? Para sa pagbuhatan, sa 13 ng Nobyembre sa Barangay Tulato. Mahal kong kaibigan, kamusta ka? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan habang pinabasa mo ang liham na ito. Nais ko lamang magpalamat ko kung kamusta ka at ang iyong pamilya. Papasalamat, Iris Imbayaw Marte. Maraming salamat sa isanawang grupo. Yun naman ay ating bibigyan ng puntos ang iyong mga ginawa. Sa unang grupo, dahil nakita kong mahusay ang kanilang pagkakasulat sa liham at lahat ng mga bahagi ng liham ay wasto, kaya bibigyan natin sila ng 10 puntos. At sa gramatika naman, dahil wasto ang paggagamit ng mga salita at gramatika na ipakayag, bibigyan din natin sila ng 10 puntos. Sa kabuuan, 20 points. Sa group 2 naman, 10 puntos, 10 puntos. Yung mga bata, labis akong nagagalak dahil naintindihan nyo ang ating paksa ngayon. Hello? Mga bata, ngayon naman ay nais kong hanapin ninyo ang mga papel na aking tinago sa inyong sa ilalim ng iyong mga upuan. Maaari nyo ba kunin ang mga ito at maaari nyo ba kunin ang mga ito? Nahanap nyo na ba mga bata? Opo. Dahil nahanap nyo ang mga ito, sino ang nakakuha sa tanong na unang tanong? Sino? Teacher. Melia, maaari mo bang basahin ang tanong at ibigay ang iyong sagot? Ano ang mga pangunahing bahagi ng liham? Guro, ang pangunahing bahagi ng liham ay una ay ang pamuhalan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas at dagdaguro. Tama! Ang mga pangunahing bahagi ng liham ay ang pamuhatan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas at lagda. Sa ikalawang tanong, sinong nakakuha? Yes, Jerisa? Bakit mahalaga isama ang petsa sa isang liham? Halaga ito ulat para alam ng tumatanggap ng liham kung kailan mo ito sinulat. Tama! Para sa pangatlong tanong, sinong nakakuha? Ano ang layunin ng pagbati sa isang liham? Ang layunin ng pagbati sa isang liham ay para iparating kung ano ang nais mong sabihin sa iyong susulatan. Tama, magaling. At sa pang-apat na tanong, Ano ang karaniwang nilalaman ng katawan ng liham? Guro, ang karaniwang nilalaman ng katawan ng liham ay kung ano ang gustong sabihin ng sumulat sa kanyang sinusulatan. tama. At ngayon naman tayo bago sa panghuling tanong.
Ipakita ang respeto sa pamamagitan ng iyong liham. Guro, maipapakita ang paggalang sa pagsulat ng liham sa pamamagitan ng paggamit ng pangalan ng pagbati, formal at malinaw na wika, paggamit ng po at opo, pagpapahayag ng pagpapasalamat, at pagtatapos sa isang magalang na pamamaalam. Yun po, guro. Tama. Lahat ng mga sagot niyo ay tama. Ngayon, bibig. Hindi, palakpak. Regalo ng palakpak. Ngayon naman ay bigyan natin ng palakpak ang ating mga sarili. Ngayon mga bata, ngayon mga bata, maaari niyo ba akong tulungan sa liham na aking isinulat? Ito ay aking papadala sa aking kaibigan. Ngunit ako ay naguguluhan kung ano ba dapat ang mauuna. Mga bata, maaari niyo ba akong tulungan? Opo, guro. Maaari niyo ba kayo pumunta dito sa harapan upang isaayos ang liham na ito? Maraming salamat mga bata at nakatukuyin kung tama ang at ang ayos ng liham na ito. Naayos na mga bata? Opo, guro. Magaling. Ngayon ay akin na ipapadala ito sa aking kaibigan. Ngayon naman mga bata, para sa inyong individual na aktibidad ay may Ngayon naman mga bata, para sa inyong individual na aktibidad ay may ibigay ako at iyong sasagutan lamang sa loob ng 5 minuto. Naintindihan ba mga bata? Opo, guro. Ngayon mga bata, maaari na kayo magsimula upang sagutan ang iyong mga aktibidad. Tapos na ba mga bata? Opo, guro. Ngayon, kung tapos nyo na, maaari ko bang ipasa ang inyong mga papel sa taong nasa inyong harapan? Salamat. At ngayon, ay may ibibigay akong takdang aralin. At ang inyong gagawin ay sumulat ng isang liham na ipapadala sa inyong mga mahal sa buhay. Maaring ito ay pasasalamat, liham pagkikiramay, at liham mangungusap, liham pasasalamat, at liham pagkikiramay. Naintindihan ba mga bata? Opo, guro. May mga katanungan mga bata? Wala po. Kung ganun, maaari bang tumayo?